Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,754 subscribers. Konti na lang, no? Konti na lang. Maabot na natin yung 8,000 mark subscribers. Thank you so much. God bless you all. Ang pag-uusapan po natin today ay yung kay Lisa Marcos, no? Kay Lisa Marcos Araneta. Kung hindi po natin nalalaman, taga-ibang bansa po kayo, First Lady Lisa Araneta Marcos is the wife of our President, Bongbong Marcos Jr. Yan. Okay, nagiging no? Nagiging parang napaka-controversial ni Lisa Araneta Marcos. Okay, dahil nga po no? Dahil nga po parang marami siyang nakakaaway for the past few weeks, for the past few months. Pero may kagandahang loob din naman si First Lady Lisa Araneta Marcos. Dahil nga naman kung ano nyo po, yung sa Sofitel, magsasara na po kasi ang Sofitel. Yung Sofitel ay isang 5-star hotel, no? Diyan sa Pasay City, malapit yan sa Star City, malapit yan sa PICC, no? Tuwing eleksyon, yan parang ginagawa diyan yung mga debate, no? No, di ba? Parang debates ng senador, debates ng pagkapangulo, yan pong ginagawa, no? Registration din po, no? Last time around, diyan din po ginanap ang pag-file ng candidacy ng mga politikong magagaling, no? Yan, dyan po sa Sofitel. Okay, so nagsara na po, no? So more or less may 500 individuals ang mawawalan ng trabaho diyan, no? So parte po sila ng tourism uh, um, hospitality field, no? Tourism field, kumbaga, no? Marami pong magaganda, marami pong gwapo diyan sa Sofitel. Marami din pong masasarap na pagkain diyan, yung spiral. Naku, dati pinapangarap po natin kumain diyan. Ngayon, nagsara na. O, hindi po natin natuloy yung pangarap na kumain diyan sa Sofitel. Pero okay lang po, no? Kasi napakamahal nga naman ng Sofitel, no? Ayan. Pero dati po nakapunta din po tayo diyan, no? Para ano lang, no? Mag-coffee, no? Pero yung coffee na yon ay ano naman, sinagot ng ating kliyente, no? So walang problema po doon, no? Pero anyhow, yung Sofitel po ay nagsara na, no? So ang ano pong ano doon, nawala ng trabaho yung mga hospitality sector, no? At saka tourism sector diyan. Okay? Ngayon, siguro mababa ang kalooban ni First Lady, nagpatulong po siya, no? Humingi po siya ng tulong, no? Kanino? Kay Joey Concepcion. Si Joey Concepcion ay isa sa mga may-ari ng RFM, no? Corporation na mula pa sa kanyang ama at saka ng Concepcion, yung air condition, no? Okay? Ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, humingi siya ng tulong, no? Para dun sa mga displaced Sofitel workers yung mawawalan ng trabaho. Nagrarally pa nga dyan, no? Tapos, ang solution ni Joey Concepcion ay hindi job offers, no? Hindi sila bibigyan ng trabaho. Okay? That of what ay talagang ano siya, no? Gagawan nila ng paraan. Ano yung paraan na yun? Okay? Yan, talagang bilyonaryo pala ito si Joey Concepcion, no? Sabi ni Lisa Araneta Marcos, tulungan natin yung 500 workers ng Sofitel Philippine Plaza na talagang mawawalan ng trabaho, no? Siyempre, may mga pamilya yan, may mga pangarap yan, no? Talagang no. So mag-ano pa yan, July 1 pala magsasara ang Sofitel. More or less, baka ang last salary niyan, June 15 na, no? Kasi sa July 1, wala nang sweldo yan, okay? Yan. Now, si Concepcion po, si Joey Concepcion ay isang presidente at Chief Executive Officer ng RFM Corporation. Dati malakas yan eh. Malakas yung hotdog niyan. Yung hotdog ng RFM ay talagang
hinahalin tulad yan sa hotdog ng Pure Foods Tender Juicy. Okay? Yan. Talagang ano naman, no? So talagang may involvement pala si First Lady sa Sofitel workers, yun sinulat noong June 17 sa Philippine Star ni Joey Concepcion. Okay? Na ang talagang nag-initiate, nag-approach ay si First Lady, nag-displace sa mga displaced employees of Sofitel Philippine Plaza na talagang mag-i-end na sa June. Nako po, ang dami na yung Shangri-La, marami nagsasara. Shangri-La ngayon ay Sofitel, a lot of these employees naman talaga magagaling, magaganda, gwapo at saka veterano in terms of the tourism industry, Siyempre, sure na sure rin tayo na sila ay talaga makakapag-contribute when they start their own businesses. Ano ba 'yon? Mga kape, restaurant, mga hospitality sector, etc. Kasi magagaling naman sila, sa restaurant, pwede sila doon, yun, pwede sila mag-start ng business nila, especially yung real world experiences nila in hospitality. Siyempre, hindi naman po biro yung Sofitel. International ito, marami silang nami-meet, etc. Ngayon, yung Go Negosyo ni Concepcion ay matagal na ito. It is a non-profit organization dedicated to helping micro, small, and medium enterprises conducted an entrepreneurship mentoring session for the affected employees last June 10 and 11. So talaga nagbibigay ng tips ang Go Negosyo, paano sila mag-start their own business. Pero syempre, may risk po ang pag-put up ng business, di ba? According to the group, many of the 480 Sofitel workers set to lose their jobs are keen on becoming an entrepreneur, rather than look for work in another establishment. Go Negosyo has vowed to help employees get financial support and market partners for these business ventures. Baka ito nga, minsan nag-aano pa yan mga yan, ang tawag doon, nag-aano pa sila, yung parang nagpi-pitch, para sa mga ideas nila, So magaling naman pala ito si Joey Concepcion, pero dapat rin natin pasalamatan si First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga initiative na ginagawa niya para sa gobyerno. So hindi naman pala siya dapat magalit ang mga kababayan natin sa kanya. Mabait naman pala, So pero syempre initiative lang po ni First Lady 'yon, pero yung pang I do not know kung saan manggagaling yung pang-start na kapital ng mga Sofitel employees natin, So mabuhay po kayo mga Sofitel employees. Sana po makakita kayo ng trabaho o kaya makapag-put up kayo ng business para kayo naman this time around ay makatulong sa ating mga kababayan. Okay, sige. Salamat, maraming salamat po sa inyo guys. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe naman po kayo. Manood po kayo, mag-sponsor po kayo, lahat po gawin natin para masuportahan po natin ang channel ng #WalkWithLan. Okay, maraming salamat po sa inyo guys. God bless you all.